ang ating mga makakasama mula sa Arise Plus Philippines at sa Milo Speech Buddy app. Pakilala mo na, Director Che. Oo, ang ating makakasama, syempre, ang founder ng Milo Speech Buddy app, si Mr. Vincent Rocha. Of course, ang National Youth Entrepreneurship Expert ng Arise Plus Philippines, si Mr. Miguel Lopez also ay makakasama din natin, no? Yun Sir Vincent. Hello po. Good morning po. Oy, good morning po. Good morning. Oho, salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. And of course, batiin natin si Miguel. Sir Miguel. Magandang umaga po. Oho, siguro kayo po ipinangalan doon sa Conquistador. Si Miguel Lopez de Legazpi, no? Sir Miguel, kamusta po kayo? Opo. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Siguro mapag-usapan natin itong Milo. Milo Speech Buddy app, MYLO mga kapuso. Mukhang maraming matutulungan itong app na ito. Bigyan mo nga kami ng history, Sir Vincent. Paano ba ito naitatag? Kami po ay bago pa lang po na kumpanya. We are 1 year old. Isang taon pa lamang po kami since naglabas po kami ng technology namin last year. Mm-hmm. Bakit po kami naglabas ng Milo Speech Buddy? Ang rason po nito kasi is yung anak ko, Ay, okay. na-diagnose po siya ng autism. Okay. Ng 2 years old. Mm-hmm. So, nung na-diagnose po siya ng may autism, nung sinabihan kami ng doktor namin, nung ang pakiramdam namin na mag-asawa, galit nagalit kami sa sarili namin. Mm. So, hindi namin malaman kung bakit nangyari yun sa anak ninyo, no? Yeah. Okay. So, pagkatapos po namin ng paramdaman yung pakiramdam na yun, naghanap kami ng intervention. So, it took us around 1 year and 6 months para makakuha po ng speech therapist, occupational therapist, at saka Ay, bakit ganun katagal, Sir Vincent? Mahirap ba maghanap ng mga ganyan therapist? Kasi po kaunti lang po sila. Kakaunti lang. Okay, At alright. marami po yung na-diagnose at hindi pa na-diagnose. To be transparent po sa inyo, mahirap po talaga sa kanila i-handle. Would you believe, 1,000 lang po yung speech therapy sa buong Pilipinas. Sus, Diyos ko. At Tapos million po ilan ang pasyente? Ilan ang nangangailangan ng kanilang serbisyo? Based po sa data namin, more than 1 million po ang Oh my goodness. diagnosed na. Oo. So, at yung doktor po natin to diagnose yung mga developmental penetration, 100 lang po sila. Oh, Diyos no. ko. So, yun po yung nalaman namin nung ginawa namin yun. Ay yung nung iharap kami ng karapatan tulong para sa anak namin. Tapos sabi po namin, ngayon po, nung nakaharap na kami, ang binabayaran namin ngayon is 1,700 pesos per hour. Ganun kamahal. So, ganun po yung 1,700 pesos per hour. Paano yan? Kung pangkaraniwang kung pangkaraniwang manggagawa ka lang, paano mo ma-afford yan? Di ba? Yun nga po. Mm-hmm. So, mga from 700 to 1,700 po yung mga per session po yun. So, yun nga po, paano po yung mga karaniwang magagawa. So, ang sabi ko po nun during that time, parang may magagawa po kami. So, gumawa po kami ng app wherein ang magulang po at ang bata pwede silang manood through their cellphone and their mobile. Mm-hmm. Para sa bahay pa lang po, habang nag-aantay ng therapy session or habang nag-aantay ng diagnosis, may magagawa tayo. Sabihin ko lang din po na si Milo Speech Buddy po is hindi pamalit na speech therapy at occupational therapy. Tool po kami or assignment para may magawa sila sa bahay habang nag-aantay. So yun po, ngayon po, very proud to say na si Milo po ngayon is downloaded more than 60 countries na po. More than 60,000 times. Oh my, galing naman, galing. Oo. At malaking tulong po sa amin ng ng mga activities na sinasalihan. Isa nga po doon yung Arise Philippines, especially po yung Arise Accredited Program, including po ang DTI, sila Sir Miguel po, at yung ITC po. Tanong kita, Vincent, bakit Milo ang pangalan? Ano po yan? My Little One po. My Little One. My Little One. Para po talaga sa anak ko na pangalan niya si Noah. Okay. How's Noah now?
So, si Noah po at 4 years old, he was not speaking, hindi po siya nagsasalita. Ang tinatawag po namin non-verbal. Nagtuloy-tuloy po kami ng therapy sessions, nagtuloy-tuloy po kami ng paggamit ng Milo at saka ng activity sa bahay, mga seat work po. Ngayon po, nakakasalita na siya ng sentence. Tapos ngayon po, sabi na siya ng Daddy, hungry, Daddy, eat chicken. Gano'n po. So, napakalaki na po ng improvement sa buhay naming pamilya. Alright. Sige, go ahead, Vincent. Kasi po yung, just to give you a concept po kung ano po yung nararanasan namin, dati po nagwawala yung anak ko kasi hindi niya lang masabi na makating likod niya or may painful somewhere. Totoo yan. Ganon po siya. Oo. Ano ang feedback na natatanggap ninyo? Dito sa, I understand, sabi mo, mga more than 60 countries na ang nag-download nitong inyong app. Ano ba yan? Malaki na itulong sa kanila. Kasi kala ko dito lang sa Pilipinas, actually sa buong mundo, no? Problema talaga yung yung autism, siguro dahil sa environment, sa ating kinakain, alam mo yun, may mga effect na yan sa ating katawan, no? So, ano yung feedback na natanggap ninyo, Vincent, dito sa, ano ba to, libre ba itong Milo, Vincent, yung app na yan? So, ngayon po, nagsimula po kami ng libre before. Pero since kami po isang bagong company, we're a startup company, kailangan din po namin i-maintain yung aming operations. That's why nag-charge po kami ngayon ng 1,000 pesos a month. Pero so far po right now, nag-partner po kami sa communities para makapagbigay din po ng free accesses. So binabalance po namin siya bilang startup company para at least kahit pa paano ang kumpanya po namin ay makapag-sustain, makapag-survive, at the same time makapag-serve sa mas marami. Ngayon po ang ginagawa namin, tinatry po namin makipag-partner sa government para at least mas maging available tayo sa lahat ng may kailangan, and at the same time masubsidize yung usage po. Mamaya pag-usapan natin yung partnership with the government. Pero puntahan natin si Miguel. Miguel, paano nakatulong ang Arise Plus Philippines dito sa Milo, sa Body App? Magandang umaga po sa ating mga host. Maraming salamat sa pag-imbita po sa amin. Alam niyo po, ang Arise Plus Philippines ay isang proyekto na pinapondohan ng European Union at pinangungunahan po ng International Trade Center. Katuwang na po ang Department of Trade and Industry. Layunin po namin pakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa kalakalan at competitiveness sa pagdaigdigang merkado, katulad na po ni Vince kanina. Isa sa mga pangunahing tinutuhan po ng proyekto namin ay ang pagtulong sa mga MSMEs o yung mga micro, small, of medium enterprises na bubuo po na mahigit 99% ng ating ekonomiya. Ang hawak ko pong major project sa ilalim po ng Arise Plus Philippines ay ang mga youth-led startups o mga negosyo na tinatayo ng mga kabataan. Ito po ang tinatawag po natin Arise Plus Boost Accelerator Program. Kami po ay nag-ipon ng mga batang negosyante na may edad 35 years old pababa upang ihanda sila sa mga kasanayan at resources na kailangan po para magtagumpay at sa kompetisyon ng merkado ngayon. Yun nakatuon po ang aming programa sa paglipat mula sa local papuntang global. So yun po, kung saan tinutulungan po namin yung mga startups palawakin na kanilang negosyo. Ayun po. Okay, si Milo, paano nyo natulungan? Miguel, I understand, nabanggit kanina ni Vincent, diba, 60 countries na nagda-download nitong kanilang app. Paano ba nakatulong ang Arise Plus Philippines dyan? Napakagaling po talaga ni Milo po. Ayun po, sa pamamagitan po ng mga strategic partnerships po, pinangungunahan po ng Cubo, RTC, DTICIG, nagkaroon po kami ng access itong mga 12 startups na ito sa mga trainings, mentorship sessions, at networking opportunities. Sa huli po ng aming programa, nagkaroon din po silang demo day at pitching competition na ngayon po, si Milo po ay isa pong grand winner po namin. Nanalo lang po siya ng 2,500 USD as a fund po for his business. So, ayun po, sa ganitong paraan po, kami po ay nakakatulong sa mga kabataang negosyante at startups na makahanap na mas maraming oportunidad para sa kanilang paglago at pagtagumpay po. Oo. Sir, so parang may emphasis kayo sa startup, no? So para sa ating mga tagapakinig at mga manonood, paano ba yung startup? Ano ba ang pagkakaiba niyan sa isang regular na negosyo? Paano ka pwedeng magsimula ng isang startup?
Maganda pong tanong po yan. Alam niyo po, napakaraming definition po yung startups. Ang startup po ay isang bagong negosyo o kumpanya na karaniwan nasa maagang stage ng operasyon. So ang pangunahing layunin po nito ng isang startup ay ang mabilis na lumago at palawakin ang kanilang operasyon gamit ang limitadong puhunan. Karaniwang umaasa po sila sa mga investors o venture capital para suportahan ang kanilang pag-unlad. Ilan sa mga katangian po ng isang startup po yung pagiging mas mapanlikha, katulad po ng ideya po na ginawa po ni Milo Speech app po natin. Mas mataas po yung high risk po sila, ngunit may malaking potential para magtagumpay po at pag-usubong sa hinaharap. Katulad po ni Milo Speech, sabi po, ang innovation niya po sa business model niya, hindi lang, kaya niya po mag-reach ng 60 countries po in span short of time. Okay, meron pa ba kayong mga tinutulungan na technology-based kagaya nitong Milo? Marami pa bang mga young entrepreneurs? Kasi alam mo, ang inclination ng bata ngayon, di ba, director siya, technology na eh. Oo. So iba talaga magagaling, mga bata magagaling sila mag-isip ng mga laro, ng technology. Meron pa bang iba, maliban sa Milo, na tinutulungan ng Arise Plus Philippines na technology-based na mga kumpanya? Opo, marami pa po. So, nakatatlong batch na po tayo na tinulungan po dito. Isa na rin dito si Milo. So, pangatlong batch po nakapasok si Milo. In the past po yung mga natulungan po natin. Meron po tayong tinatawag na BC Remit. Ito pong fintech company na nakabase sa London na itinatag ng mga Pinoy na nagbibigay ng epektibong money transfer para sa mga OFW. Meron din po tayong PAMI. Hindi din po tayo limitado sa technology. Meron pa tayong fashion brand na gumagawa ng sustainable accessories mula sa recycled plastic. Meron tayong Kibla, isang social enterprise na preserve ng mga tradisyon na paghahabi sa Pilipinas. Meron din po tayo from Sustainability, isang social enterprise na lumilikha ng eco-friendly na mga produkto mula po sa upcycled na buhok. Ito po, Kapili po yung pangalan nila po. Meron po tayo, kung gusto niyo po ng health, meron tayong NutriCoach, isang platform na tumutulong ng mga dietitians na magtayo na mag-scale ng mga nutrition clinics. Actually po, marami-rami na po tayo natulungan mula sa Arise Plus Philippines. Okay, sige. Miguel, babalikan ka namin. Puntahan lang muna natin ulit si Vincent. Vincent, anong feedback sa mga magulang na gumamit na nitong app ninyo, itong Milo? So, ngayon po, marami kami natagap ng mga feedback from the parents na nagpapadala po sila ng mga video sa amin wherein yung mga anak nila is nakakapag-produce na po ng words coming from 0 words. Isa pong napakagandang balita na nakakarating sa akin personally kapag nagpapadala sila ng messages at ng videos wherein yung mga anak po nila is nakakapagsabi na po ng mga pinakasimpleng bagay katulad ng mama, ng papa. Yun po yung mga bagay na hindi na natin matutumbasan eh. Kasi yun po yung mga hinihiling ng mga parents na katulad ko po. Na mabanggit ng mga anak nila. Pero yung mga feedback na natatanggap ninyo, Vincent, it gives you more inspiration para i-develop pa na mas malawig itong app ninyo. Ano ba ito? Opo. Is this parang medical based? Talagang may mga doktor kayong tumutulong para i-develop itong app? So, nag-umpisa po kami before, nag-base po kami sa methodology na tinatawag na video modeling. Existing na po yun. Andyan na po siya since 1980s. Tapos, na po siya, proven na po siya na gumagana. Nagsimula po kami sa basis na yun. Galing po doon, ngayon po, proud po ako na sabihin na nakipag-partner na po kami sa isang health research company na nagngangalang 101 Health Research para gawa ng stand directa na si Milo ay gumagana. Si Milo ay medically backed na. So this is already, tumatakbo na po siya as of now. At the same time, mas maganda po sa company sa Milo para po mas ma-open na pa po yung mga partnership globally. Kasi isa po ito sa hinahanap ng mga ibang governments din po. Magkanong naging startup investment mo dyan? Para siguro mabigyan ng idea yung mga gustong pumasok sa ganito ding larangan. Malaking puhunan ba kailangan dyan, Vincent?
medyo ano po malaking puhunan po siya. Siguro po hindi ko talaga po mabangkitin muna dahil No problem, baka no mawala po problem. ng baka mawala ng puso yung mga gustong gumawa ng Naintindihan startup namin. kasi- Pero kailangan natin ng sinasabi nyo, gusto nyo makipag-partner sa gobyerno, di ba? Para ma-subsidize at the very least yung mga nangangailangan ng ganitong klase ng application na may mga problema yung kanilang mga anak, tie up sa gobyerno para ma-subsidize ng gobyerno. Sino nakausap ninyo sa pamahalaan? Sa tulong po, una-una po ang team po nila Miguel sa DTI po, malaking tulong po. Apart from that, yung mga technology, mga sa DOST po, malaking tulong din po. Vincent, Recently po, maputol lang kita sandali ha. Papaalam lang kami sa GTV. Bye GTV! Bye-bye, GTV. Until next Saturday. Pero tuloy-tuloy tayo sa ating Super Radio DCWB. Kausap pa rin po natin si Vincent Rocha, founder ng Milo Speech Body App, tsaka si Miguel Lopez, mga kapuso, National Youth Entrepreneurship Expert ng Arise Plus Philippines. Sige, balikan natin si Vincent. Vincent, sorry na putol kita kanina. Sige, tuloy mo lang yung binabanggit mo. So, ngayon, sa mga nakaraang linggo po, nakapag-usap na rin po kami sa DepEd. Oy, Depedo, laban din po namin madali sa- naman kausap si Secretary Sani Angara. I'm sure Yes po. matutulungan kayo niyan. Yun po, actually, nakakatuwa po, nag-email lang po kami. Napansin na kami agad. I think po si Secretary Angara po is napaka-aggressive po para Ay, totoo. innovate at kumuha ng teknolohiya para makatulong sa mga estudyante at sa mga bata po. Oo. Yun po yung napansin namin. Ang galing po talaga. Okay, ang DTI, ang DepEd tumutulong na. Meron pa ba kayong kinakailangan lapitan pa? Baka kami makatulong para ma-tie up kayo sa mga concerned government agencies, Vincent. Sa ngayon po siguro, maaari po ako magbigay ng ano po sa inyo, ng pre-use ng ilang buwan sa mga subscribers po ninyo at mga nakikinig. Yun po, posible po namin gawin yan para makatulong lang po sa mas marami. Oo, very good. Ang DTI, paano kayo nakakatulong sa kanila, Director Che? Sir, actually itong Arise Plus Philippines is a joint program or program talaga ito ng DTI. DTI, Oo, funded lang talaga siya ng So hindi lang yung mga EU. ganitong, yung mga startup companies gaya Oo. ng kay Vincent, ano, Oo, natutulungan marami. ninyo, no? At saka focus talaga natin ngayon yung innovation. Meron tayong marami tayong programa para sa kanila. For example, yun nga, yung Center for AI, mga ganyan. Tuloy-tuloy naman ang ating suporta sa ating mga SMEs, technology-based or hindi man siya technology-based. Alright, sige. Vincent, sandali balikan natin si Miguel. Miguel, ang DepEd ay nakikipag-tie up ng ang Milo sa kanila. Mukhang maganda reception ng Department of Education. May maitutulong ba ang Arise Plus para mas mapadali natin yung tie-up sa government agencies? Tuloy-tuloy naman po ang pagtulong po ng Arise Plus Philippines at katulad na po sinabi po ni Attorney Cheryl, ito po ay a joint partnership po with DTI at International Trade Center. Sa ngayon po, ang ginagawa po namin may tinutulong po namin kay Milo po ay after po ng programa po nila, we're trying our best to connect them po, hindi lamang po sa lokal, pati po sa mga UN system po. Because ang International Trade Center po kasi ay joint agency po ng United Nations at World Trade Organization. Kaya po, patuloy po kami tumutulong po sa kanila pag nagkakaroon po ng mga opportunities. Oo. Ako'y natutuwa, no? Narinig ko yung kay Vincent, yung Milo, usually pag nakakita akong ganyang app, kala ko imported ang gumawa. May mga Pilipinong magagaling pala, no? Na nakakagawa nito, no? May dagdag ka? May dagdag Director pa Che? ako. Yung next na i-feature natin na Arise beneficiary din, game development naman. Game development yan, gusto ko rin yan. Naku, dyan ang papasok ang dyan na papunta yung ating mga kabataan. Kasi talagang nasa teknolohiya na po tayo mga kapuso di ba? Yung mga bus nga, wala nang driver. Di ba? Yung mga train, wala. Yung train sa Japan, wala nang driver, anak ng kamote. Tapos tayo medyo nahuhuli na tayo. So maganda ang mga kabataan natin, hubugin natin dito sa ganitong klase ng larangan. Sige, pwedeng balikan natin ulit si Vincent. Vincent,
marami kayong nabigyan ng inspirasyon ngayon. Paano pa ba, tingin niyo, paano pa makakatulong ang Filipino consumer para yabong pa at mas lalong makatulong ang Milo doon sa mga magulang na meron pong mga autistic na mga anak? Paano pa makakatulong ang Filipino consumer? Baka pwede kaming mabigay ng tulong sa inyo para lalo kayong lumago. So, unang-una po siguro ang awareness po. Ang pagkakaalam lang po sa kondisyon, malaking tulong na po yun. Ikalawa po is maging mas maintindihin po tayo sa mga sitwasyon ng mga batang at mga taong may autism. At ikatlo po, I think maigi po siguro na at least maging proud po tayo at mag-share po tayo ng mga produkto, especially po yung mga technology at mga innovation po na gawang Pilipino. Kasi as of now po, marami po talaga mga galing na startup. Marami pong nagsosolve ng mga problema sa society natin na magugulat po kayo na kaya pala natin i-resolve. Yun nga lang, malaki ang kailangan ng tulong ng mga startup dahil nag-uumpisa po kami na minimal po ang pondo at ang problemang at ang mga challenge po na tinatry namin i-solve is hindi lang po local, kundi global. So, ayun po yung at least para maintindihan po ng mga nakikinig kung ano po ang tinatry, ang sinusubukan na i-resolve ng mga startup company. So, sana po nakapagbigay po ako ng magandang at least background po kung ano ang mga startup companies sa mga makikinig. Oo nga, alam mo, Vincent, ano yan di ba? Sinasabi nga nila necessity is the mother of invention. Kaya naman nakapag-imbento ng ganitong klase ng app si Vincent dahil kailangan nila, no? Dahil ang kanilang anak ay merong autism, mga kapuso, kita nyo naman, no? Ito, pupuntahan nyo, saan ba, sa app lang ng, ano ba yon, iTunes? iOS ba or Tsaka sa Android? Sa Android, paano ba? Kami po ay makikita na po sa App Store po at saka sa Play Store. Pareho po sa Android at saka sa Apple phone. Okay. Baka may nakikinig, bagamat wala kayong autistic na mga anak, baka may mga kaibigan kayong may ganitong problema, mga kapuso, ito pong app na ito, Milo. Milo Speech Buddy app, makatutulong po sa inyong mga anak. I-download nyo po sa Apple Store tsaka sa Play Store, no? Nandun lang ito, no? Paano Milo? Ita-type lang doon, MYLO. Tama ba, Vincent? Yes po, Milo Speech Buddy po, lalabas na po yung madali na po mahanap. Madali na mahanap. Pwede po baka magdagdag? Sige, sure. Go ahead. Sasabihin ko lang po na ang Milo Speech Buddy po is hindi pamalit sa speech therapy at saka occupational therapy. Kami po ay tool lang para makatulong sa mga parents at sa mga bata at makapag-follow through sa bahay. Kasangkapan lang po sila, tulong para ho sa unti-unting paggaling o pagtuturo sa inyong mga anak, no? Malaking gabay po itong Milo. Vincent, thank you, mag-ingat ka. Salamat and good luck sa Milo. Thank you very much. Thank you, Speech Sir Buddy Vincent. app. Thank you very much, si Miguel. Miguel, baka may gusto kang banggitin na mga application na Pilipino gumawa na tinutulungan ng Arise Plus Philippines para makatulong tayo sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Miguel? Salamat po. Sige, Salamat go ahead. din So Joel, siguro po simulan ko na lang po dito sa mga nanonood po sa atin. Please, follow niyo po ang aming Facebook page. Pa-plug ko na po. Sige po. Ang Youth Entrepreneurship Community po ng International Trade Center. Paki-follow na rin po ang Cubo Innovation Hub kasi nandito po yung mga community po ng ating startups katulad po ni Ben. So sa binanggit ko po kanina, hindi lang po tayo limitado sa mga startup na may technology. Marami po tayong mga inspiring na startup na pinangungunahan po ng mga kabataan. Katulad na rin po dito kasi po si Vince po ay ang grand winner po natin. Ang second place po natin is BC Remit po. Nakakatuwa rin po itong business po na ito. Isa siyang fintech company na nagbibigay ng epektibong money transfer para sa mga OFW. Yung pangatlo pong nanalo naman po is family. Isa po siyang fashion brand na gumagawa ng sustainable accessories mula sa recycled plastic. Kaya po siguro ang message ko na lang po sa mga kabataan na nanonood po ngayon, sana po ma-inspire po kayo
sa mga storya po ni Vince at huwag po kayong matakot mangarap ng mas malaki. From going local to going global po, gamitin po natin ang mga opportunity na mula sa programa po tuloy na Arise Plus ng DTI po upang maabot niyo po ang inyong buong potensya. So, nandito lamang po kami para sa inyo. Alright, very good, Miguel. Pagka ba young entrepreneur, anong age limit niyan? 35? Opo, 35 years old and below po. Okay. Pagka 36 and above na, gayot na, gayot. Maghanap pa doon ng 35. Anyway, Miguel, salamat sa oras na binigay mo sa amin. Thank you very much for your time. Hanggang sa susunod, hanggang sa susunod. Ang Arise kasi parang partner na natin sa programa, di ba? Nakaka-apat na yata sila rito sa palatuntunan natin. Pinangunahan ni Attorney Rami. Anyway, sige. Thank you very much, makakapuso dun sa ating mga nakasama. Yun, revelation yun.